record. Yan. Sa yung pointer ng mouse. Makita. Yun. So, 1. So, let's proceed. A fluid occupying 3.2 cubic. Hello. Hello. Rinig na? Hello, Bien. Okay na? Ano ba yung naririnig mo kaninang ingay? Electric fan yan. Pero ngayon okay na ba? Okay, salamat. So, ayan, number 1 tayo. A fluid occupying 3.2 cubic meter has a mass of 4 megagram. So, calculate the density and specific volume. So, megagram. So, paano yun? Yun lang naman kasi conversion lang yung magkapahirap. So, let's proceed now with the density. Kung ito ay ang magiging density mo dito cubic meter siya, so dapat your density is in kilogram per cubic meter. So that is mass, then you divide it by total volume. So ano ba yung mass natin? So that is 4 megagram. So when we say mega, so yan ay times 10 to the 6. Nagets ba? That is times 1 million. Mega From your physics na nagets? Hello? From your physics, that is 4. Kung yan ay 4 megagram, so that is 4 times 10 to 6. And it is in grams lamang. Kung yan ay naka-grams pa lang yan, so pwede ko siyang i-divide ko yan ngayon ng 1,000 para maging kilogram na lang. Nakakasunod? Hello? Nakasunod ba? Yung mga susunod na problem, doon yung may plus na, yung ito wala muna. Nakasunod ba? Nasusunod na to? Kung bakit naging 4 times 10 to 6 times 1 million yan kasi megagram. So, gram pa lang din siya. Ayan, kailangan ko kilogram. So, ngayon, i-multiply ko ngayon ng 1,000 para maging kilogram. Then, I will divide it by 3.2. 3.2. So, it's already in density. So, pagka nilagay mo yan sa iyong calculator, ba't tayo man lumabas? Ayan. Ito yung aking calculator. So, mode 1 lang ako. So, lagay natin sa calc yan. So, that is 4. Then, times 10 to 6. Then, divide mo ng 1,000. Tapos, divide mo ngayon siya ng 3.2. That is the density. So, 1 to 50 kilogram per cubic meter. That is now 1 to 50 kilogram per cubic meter. So, that is for the raw. So, ang sunod naman, specific volume. So, specific volume is denoted by this sign, symbol. Ewan ko, ito nga ba yung sinulat ko dun sa ating module, yung nasa previous nating mga pangalan nito, nating topic. This is now the specific, ito, lagi ko lang to, sagot na to So, ayan. So, specific volume is only the 1 over rho. So, kung meron ka na, that is only reciprocal. So, 1 over 1 to 50. So, pagka nilagay mo sa calculator, this at is 1 and divide 1 to 50. Di yan ay 8 times 10 to negative 4. So, ilagay mo lang. So, now, your specific volume is, naku, nangyari, may napindot ako. Wait lang. Yan, nandito na ulit ako. That is equals to 8 times 10 to negative 4. So, magbabaliktad lang din yung units niya. So, magiging cubic meter per kilogram. So, sagot din yan. Yan yung mga sagot mo. So, number 2 na tayo. Mabilis lang, di ba? So, number 2 is now number 2. Find the absolute
pressure in kilopascal at a depth of 10 meter below the surface of oil. Specific gravity ng oil ay sinabi 0.175 and if the barometric pressure is 752 millimeters of mercury. So ngayon, ano ba yung pinapahanap sa atin? The absolute pressure. So sulat ko yung formula ng absolute pressure, so that is P ab is equals to P gauge plus the P atmosphere. So pressure at atmospheric pressure. So PATM. So ngayon, we are already given naman sa atin lahat. So P abs. Lagyan natin. In kPa daw ha. So let's proceed. So P abs. So ano yung P gauge niya? 'Di ba ang alam ko ang gauge pressure is only gamma H. So ano ba siya? Surface niya ay oil. Kung oil 'yan, edi dapat gamitin mo yung oil gamma ng gamma ng gamma ng oil. Paano mo kukuhanin yung gamma ng oil? So it's simply the gamma ng water. So yan. The gamma ng water, then you multiply it by specific gravity ng oil, then times the height plus P atmosphere. So yung when we say barometric pressure, it is already at atmospheric pressure. So in this example, we have here the So meron tayo dito barometric pressure. So ang ating barometric pressure dito ay 752 millimeters of mercury. So ayun na yung ating atmospheric pressure. Atmospheric pressure ay na-measure siya by the use of barometer. So ayun yun, pagka barometric pressure, edi yun yung atmosphere mo. So ang problema lang dito, siya ay 752 millimeters of mercury. So dapat be consistent with the unit. So dapat siya ay gagawin natin ng kPa. So ganun lang. So sabi natin, P abs now is equals to gamma ng water. So kung kailangan natin yung kPa ang sagot, so that is 9.81. 9.81, that is kilonewton per cubic meter. So SG ng oil, that is 0.75 sabi sa problem. Then ang height ng oil na yon ay 10 meters. So 10. So kPa na yan. Tapos ngayon ang problema na lang ay dito itong ating barometric pressure which is 752 mm of mercury. So kung ang binigay ay mm of mercury, so meaning siya ay height. So height yan ng, so that is height of mercury. So HG. HHG, height ng mercury. Ano ba yung height natin? That is P over the gamma. So ganun lang. So gawin mo siyang pressure. So ang kailangan mo ay pressure. So likewise, P now is equals to gamma H. Gamma H din, pero this time it is in mercury. So yan lang din yun. So ilalagay ko. So gamma. Ano yung gamma natin dyan? Gamma ng water. That is 9.81 din. Okay na, gamma ng water. Kailangan mo ngayon specific gravity ng mercury. So, ayan, take note na lang, no, dapat lagi nyong alam yan. So, yung mga specific gravity of the common fluid. Ano ba yung common fluid natin? Siyempre, water, mercury, and oil. So, yung sa oil, kung hindi given na specific gravity, that's supposed to be 0.8. Pagkakaalam ko, parang binigay ko yan nung ating mga previous lesson. So, parang sa lesson number 1 or lesson number 2, nandun yung mga specific type of density, ano yung mga specific gravity din na gagamitin. So, in this case, mercury na siya. So, that is 13.6. Then, tapos na ako dyan sa gamma. Then, yung height na lang, that is 752 mm. So, gawin mo siyang meters para ano, that is 0.752. So, lagay mo na lang yung sa calculator, yan na yung sagot. So, ito yung calculator ko. So, lagay ko lang. So, that is 9.81. 9.81. Tapos, multiply ko siya. Multiply ko lang yan ng 0.75. Tapos, multiply ko ulit yan. Multiply ko ulit ng 10. Then, add. Then, 9.81. 9.81. Then, multiply natin ng 13.6. Ay, ano ba yan? Minus yung nasulat ko. Multiply ng 13.6. Ay, mali na. 6. 13.6. Tapos, multiply mo ulit ng 0.752. Is equate.
equals mo, edi yan yung sagot. That is 173.90 and it is already in kPa. Sulat ko lang. May tanong ba dito? So, sa number 2, hello? May tanong? Okay, wala naman. So, number 3 na tayo. So, number 3. Lagay ko lang, sulat natin. So, number 3, in here, a 12 meter of water column is to be measured, ko to, is to be measured in meters of gasoline. So, measure mo daw siya, yung water ay i-measure mo daw in terms of gasoline. So, knowing the specific gravity of gasoline is 1.5, what is the height of water in terms of gasoline? So, yun lang. Conversion lang ulit yan. So, ang given sa atin is 12 meter of water. So, at i-convert natin siya in meters of gasoline. So, yan. Pakita natin. So, ang given sa'yo ay 12 meters of H2O. So, that is water. So, convert mo daw siya in meters of gasoline. At binigay yung ating specific gravity ng gasoline ay that is 1.5. So, kung 1.5 yan. So, conversion lang. So, ano ba yung gagawin mo doon? So, kung ano yung gusto, yun yung ilalagay sa ilalim. Yun lang naman yun. So, that H now is equals to, let me call the answer is H. So, siyempre, 12 meters yan. That is in meters of water. So, ano yung gusto? Ilagay sa ilalim. Pero anong fluid yan? That is water. So, 1. Ano yung gusto? Ilagay sa ilalim. That is 1.5. So, finally, isagot ka na. Dali lang. That is 12. Divide mo na lang ng 1.5. So, ang 12 meters of water is equals to 8 meters of gasoline. So, that is 8 meters of gasoline. May tanong ba doon sa number 3? Kung wala na, so proceed tayo sa number 4. So, number 4. Ito lang din yun yung nasa inyong quiz. Pero 10 yung yata yung yung question doon. 5 lang yung pinili ko. So, number 4, convert 760 mm of mercury in meters of oil and seawater din. So, binigyan tayo ng SG ng oil, 0.78. At ang specific gravity din ng seawater is 1.03. So, convert lang. Ganun lang din. List lang. So, that is 760 millimeters of mercury or the mmHg. So, transform mo daw siya sa, ano sabi? Meters of oil. So, meters of oil. Ang SG na ginamit doon ay, wait lang, 0.78. So, ilagay natin meters of oil. And that is SGI 0.78. Similarly, i-convert din natin siya into seawater. So, meters of seawater. So, yun na lang. SG niya ay 1.03 up 1.30 yan. That is 1.03. So, now, ganun lang. Convert lang natin. So, let us call it as H. So, H ng oil. So, let me call it as HO. So, that is 760. Ito ay millimeters. So, gawin ko siyang meters. So, that is 0.76 na lang. Ito ay, ano ba yan? Mercury yan. So, mercury yun sa taas. Pero ano yung gusto mo? Oil. So, that is 0.78. So, yan na yung in meters of oil. So, pagka nilagay mo sa calculator, that is 0.760. Then, times 13.6. Then, you divide it by 0.78. Ayan na yun. So, that is 13. Ba't ganito yung sagot? That is 13.25. So, now, that is 13.25 meters of oil. Oil na siya. So, in water,
So water na seawater naman. So let me call it as H sub SW. Pangit na sulat. So, that is H SW para water. Ito ay millimeters of mercury. So gawin ko meter. So that is 0.760 para maging meter. Tapos ano yung fluid siya? Mercury siya. Pero anong gusto? Seawater. Ilagay mo sa ilalim. Seawater 1.03. So equals. Yan na yun. You already have the answer. So yan. That is 0.760. And times natin ng 13.6. And divide mo ngayon ng 1.03. So our answer now is 10.03. That is 10.03. That is meters of seawater. So wait lang. Ano to, stickling? Patawag ng tawag to. Ngayon si Tikling. Sandra, tawagan mo nga itong mga to. Hello? Ano, nakasunod ba? Nakasunod pa? Hello? Okay, salamat. So number 5 na tayo. So air has a specific weight of 12 Newton per cubic meter. So what would be the height of atmosphere? So use atmospheric pressure is 105 kPa. So gawin lang natin, i-measure daw natin yung atmospheric pressure through air. Ang binigyan tayo ngayon ng specific weight ng air, that is 12 Newton per cubic meter. So i-convert lang din natin 'yon. Co-convert lang 'yan. So number 5. Tapos ang bigay sa atin ay 105 kPa. So number 5. So given the atmospheric pressure is equals to 105 kPa. So convert daw natin siya into meters of. So what would be the height of atmosphere? So meters na lang. So meters of atmosphere. So yan. Meters of air. Air nga pala ang pinapaano. So air yan. So if air daw ang gamma ng air, knowing that the gamma ng air is equals to 12 Newton per cubic meter. So yan na yan. Meron ka na 105 kPa yan. So from this formula, so ano yung formula natin? So that is H, gawin nating air yan. So that is air, that is P over the gamma. So dapat air din to. So yun lang. Madaling-madali lang siya. Ilalagay mo lang dyan. Ano yung pressure? That is 105. So ano yung gamma ng air? That is 12. So yan lang. H now. Ito, take note, Newton to. Pero ito, kilopascal. So meaning kilonewton. So lagyan mo to ng times 1,000. So that is times 10 to 3. So para masukat na. Kasi 12 Newton lang yun nandito eh. Unlike yung ating pressure, that is 105 kPa. So lagay natin. That is 105, then times 10 to 3. And you divide it by divide mo ng 12. That is 8,750 meters. 8,750 meters of air. May question ba dito? Meron? Okay. Ito na yung ating point na magbibigay ulit tayo ng plus.
kayo yung magsasagot for about 10 minutes. Tapos may plus tayo. Okay? Madali to eh. Wait lang. Ayan, start tayo dito. Okay, ito na yung oras nyo. 10 minutes. Balik ako kayo ng 4:51. Tapos sagutan natin. Send nyo ulit dun sa messenger.
Hello, hello. Narinig ba ako? Hello? Okay. So, ito sa ating figure, determine the gauge pressure. Hello? Bien? Ano yan? So, sige, diretso na natin. Hindi. Akala ko nagsalita ka eh. Ay, ano ba yan? And so, for this figure, as sabi ay determine the gauge pressure in the tank. Assume H1 is 0.25 meters. Tapos, ano sunod? H2 ay 0.3, H4 ay 0.5 meters. Specific gravity of oil and mercury is 0.8 and 13.6 respectively. So, pagka tinignan mo dito sa figure natin, so ang pinapanap ay gauge pressure in the tank. So, kapag ka ako ay naglagay dito ng pressure reader, so maglagay ako diyan, mag-attach ako dito ng gauge pressure. So that's it. Ito 'yon. So kung ano yung babasahin diyan ng ating pressure, so that yung kanyang pressure at point 1. So the pressure at point 1 is already the gauge pressure at the tank. So lagay ko lang. So pressure at point 1 is already the gauge pressure at the tank. So ayun na 'yan. So nakita ko yung mga solution nyo, no? Bakit ganun pa rin yung pag-present nyo ng solution? Nagtataka ako kasi bakit ginagamit nyo ay yung mga 13,600 na yan. Although correct naman siya, pero yung suggested step ko ay yung in meters, yung ano tayo, sum up pressure head. Mas madali siya if you notice. Sana ma-appreciate nyo. Tingnan nyo yung gagawin natin. So, ang hinahanap na sa atin ay pressure at point 1 or simply the gauge pressure in the tank. So, present ko yung solution ko ha. Tingnan nyo, i-compare nyo dyan sa mga sinagot nyo sagot. Tingnan natin. So, kung pagka tinignan mo, close tong tank na to, so, doon ako mag-start sa 2. Sa point 2. So, makikita mo yan, ito yung point 2. Ito yung point 2. Ayan yung point 2. So, dyan ako mag-start. So, ganun lang. Pabalik din siya. Dire-diretso lang natin. So, ayan. So, gagawin ko ngayon, I will say it that sum up pressure head. Sum up pressure head from 2 to 1. So, from 2 to 1 ako. So, ganun lang. So, start tayo. So, P2 over D gamma. So, that is for pressure head. Kasi ito yung formula ng pressure head eh. So, pressure head formula. So, ano, yan, yung, ganito yung gawin yung solution. Sana ma-appreciate nyo sa sunod sa exam. Kasi mas madali siyang tingnan. Mas madali din talaga siyang isolve. Kumpara mo dun sa ano, yung kailangan mo lang naman, tingnan mo, binigyan ko kayo dito ng specific gravity. Hindi ko maintindihan bakit ang ginagamit nyo doon ay yung mga 13,600. Wala naman ako binigay dito na 13,600. Ang nilagay ko dito 13.6. So ito yan. So pressure head formula, so H is equals to P over D gamma. So kung nag-start ako ng point 2, so that is P2 over D gamma. So base dun sa ating suggested step, so going down is positive and going up mo naman ay negative. So bababa lang ako dyan ng, pwede rin pala kahit doon ako sa mismong air mag-start. Mas maganda yun, no? Doon na lang ako mag-start.
Kasi makikita mo dan from point 1, yun na yun. Ay, hindi. Okay na yan. Dito na lang din sa, ano, sa ating, sa pressure at point 2. So, nandun na ako sa point 2, no? Tapos ngayon, bababa ako ngayon dito ng H3. So, kung pagka bababa yan, so that is positive. Plus H sub 3. So, ano yung H sub 3 natin? Siya ay mercury. So, that is mercury. Pero ang gusto ko nga ay, gawin ko to meters of water. Sum up pressure rate from 2 to 1. Oh, hello. Hello. Huh? Parang hindi yan tinuro ko. Ang ginagawa ko ay puro ganito. Tingnan ko yung mga video. Tingnan ko ah. Mamaya ko na lang check. Kakain ng oras eh. Pero alam ko parang hindi ganun eh. Kasi yung nakita ko po, ginagawa nyo ganito oh. So, yung ginagaganto ko P2, tapos plus rho 1G1H plus rho 2G2H. Parang ganito yung ginawa nyo eh. Wala naman akong wala akong natatanda ang gantong solution ko. Ang solution ko ay puro ganito, oh. P2 over D gamma plus H3. Yan, mga ganan. Pero sige. Naintindihan ko naman, pero sana yung gantong gawin nyo. No? Mas madali siya. Tingnan nyo. Pakita ko. Kung burin ko na lang. Burin ko na lang din. Although, nilalagay ko lang dito ay symbols pa lamang. Pero kung ikaw ay kung kaya mong dire-diretso na, edi dire-diretso na. Pero for the sake of the discussion at para dun sa iba, edi symbols muna yung nilalagay ko. So that is 13.6. Pero anong gusto ko, 'di ba, water. So ilalagay ko diyan, tubig. So that is 1. So nandito na ako. Nandiyan na ako. Kung nandiyan na ako, edi angat ako ngayon dito ng water. So ito, yan. Punta ako dito ng H2. Kasi kung umangat ako dito ng H2, ito na din yun. Kasi water din naman yung part na to. So okay, angat ako ng water ng H2. O pag-aangat, that is negative. That is negative. So, negative lang. Lagay ko ngayon. So, minus H2. Tapos, ano ba yung nandyan? That ang fluid dyan ay oil. And sinabi ko doon, ang gamitin sa oil ay 0.8. So, that is 0.8. Pero ano ba yung gusto? Water. So, 1. So, nandun na ako sa point na nandito. So, ngayon, kung nandyan na ako, pwede na akong aangat na lang din ako ng H1. So, kasi kung ano yung pressure dito sa diyan, ay yun din yung pressure dito sa 1. Okay? So, angat ako. Pagka-aangat, that is negative ulit. So, minus H1. And ano ba yung H1 na yan? It is already, magkatinignan mo yan dito eh. It is already water na siya. Pagka umangat ka dito, oops, yeah. Ano ba yung mga fluids natin dito? Pwede akong umangat nga doon ng ano, ayun, tama, H1 na din yan. So, ang fluid dyan ay oil pa din. So, kung oil yan, pwede na pala yan. So, nandito ka na eh. Oil na to. Lagay mo yan. So, oil na yan. No? O di, lagay mo oil din. So, that is 0.8. And 1. So, that is equals now kay P1 over D gamma. Ano? Ngayon, alam mo naman yung, di ba dito sa ating point 2, makita mo, expose yan sa atmosphere. So, P2 over D gamma is 0. So, 0 yan. Tapos, substitute mo lang yung value ng H3. So, the H3 is 0.45.
H2 ay 0.3 and your H1 is 0.25. So, lagay ko lang dito. So, magiging ito ay, so, this is now 0.45. Then, you multiply it by 13.6 divided by 1. So, minus ngayon ang H2 natin. So, H2 ay 0.3. That is 0.3. Then, you multiply it by 0.8. Then, 1. So, minus mo ngayon ulit ng, mali pala yung ginagawa natin. Kasi nandito na ako eh. Yung, mali itong solution na to. Mali yung pag-point natin dito. Mali yung, dito sa part na to, burahin ko lang. So, dito. Ito kasi, di ba, nung una nandito ka na sa point ng water, ng oil dito. Nasaan yung kulay red? Gawin kong kulay red para makita. So, dito. Yan yun. Nandito ka na. Kung nandito ka na, aakyat ka dito ng H2. So, it is already the pressure here. So, no need ka nang umakyat dito kasi ang fluid dito ay oil din and same fluid siya, oil. So, meaning, bababa ka ngayon dito ng H2 para naman sa water. Mas angat ka ngayon dito. Nandito ka na ulit. Mas angat ka ngayon doon. So, ganun yung magiging flow. So, meron ditong mali. So, burahin ko lang. Ito yung magiging part na yan. So, burahin ko siya dito. So, yan. So, nandito na ako. H2, then you multiply it by 0.8. So, nandito na yan. Tapos, ngayon bababa ulit ako ng H2. So, plus na siya. Plus na yan kasi pababa. So, that is positive. That is plus H2. Pero ano ba yan? Water na siya. So, 1/1. So, tapos ngayon, nandito ka na sa point na to. Tapos ngayon, tsaka ako aangat. That is H1 plus H2. So, kapag aangat, that is minus. Minus H1 plus H2. Then yung, yan ay tubig na yan. So, 1/1. So, that is P1 over the gamma. So, ngayon alam mo nga na ang pressure at point 2 is exposed to atmosphere. So, meaning, the pressure at point 2 is 0. So, substituting the values of the H3, that is 0.45. So, lagay ko lang 0.45. That is 13.6 divided by 1. Then, minus yung H2 natin, that is 0.3. So, lagay mo lang 0.3 and 0.8 divided by 1. Then, plus 0.3 ulit kasi yun yung value ng H2 natin. That is water na siya. So, 1/1, 1/1. Then, minus H1 plus H2 natin. So, that is 0.25 and 0.3. So, 0.55. Tapos, 1/1 na lang din siya. That is P1 over the gamma. So, pagka sinimplify mo lang yan, so, lagay mo. Kita natin. So, dapat siya ay magiging positive dapat sagot nito. So, that is 0.45 then multiply by 13.6. Then minus mo ng 0.3. Then you multiply it by 0.8. Then plus naman 0.3. Tapos 0.3. Yan. Tapos ngayon minus ulit ng 0.55. So, ang sagot ay 5.63 meters of water. So, ang sagot, P1 over the gamma. Ayan, P1 over the gamma is 5.63. That is 5.63 meters of water. If that is water, so pwede mo na siyang i-multiply para ma-solve mo ng yung value ng P1. So, P1 now is 5.63. Then, kung meters of water yan, so multiply mo lang ng 9.81. So, that is now 5.63. Then, you multiply it by 9.81. 55.23.
So that is 55.23 kPa. Ano yung mga sagot nyo kanina? Teka, check ko ha. May question ba dito? Di ba mas madali siya compare dun sa solution na ginagawa nyo? Anong gananin? Ah, okay, sige. Oo nga, matatapos na din yung oras natin eh. Kasi o, mo, pagka tinignan ko yung solution nyo dito, chinecheck ko siya ngayon sa cellphone. O, ayun o, puro, nasa na to? Ba't ang dami? O, yun, ano to? May sagot, nagsagot din kayo dun sa picture kanina, yung number 1. Yung number 1 ay hindi ko yung kauna-unahan. Ito, bali, itong tank lang na ito ang merong sagot, ang merong solution. O, ayan o. Kaya tayo dito nagkakamali. O, tingnan nyo, magkaiba tayo ng sagot. Kasi ang ginamit nyo ay Rho1G1H1. Kaya, ayun o, merong 13,600 kilogram per cubic meter. Eh, dito naman sa given ko, wala namang ganon. O, yan o, P1 equals rho ng water, gamma 1H1 plus rho ng oil. Pero nagigets ko naman yung solution nyo. Nagigets ko naman siya. O, ayan o, tingnan nyo. Ginamit nyo dito, rho ng oil, 850 kilogram per cubic meter. Eh, wala naman akong binigay ditong 850. Talaga magkakaiba tayo ng sagot. So, ayun o, gamitin yung binigay lang dito sa problem. That is specific gravity, that is 0.8. May nakita ko dito 850 kilogram per cubic meter. Eh, wala naman ganun. O, yun o. Wala, tuloy may plus ngayon. O, ayan, ayun yung sagot. O, pakita ko lang, sagot na yan. Ayan. So, next tayo. Dire-diretso na lang natin. So, ayan. So, you have here sa iba 800. Check ko. Saan yun sa'yo? Saan ba tayo nasagot? Oo. Yeah. Although pares talaga siya na magiging sagot, no? Kahit yan ay Rho1G1H1, mga ganan. Parehas siya. Naiintindihan ko. Parehas talaga magiging sagot yan. Pero ito yung sinasuggest ko. Ito din kasi yung nasa lecture natin. No, this is the suggested step. So, mas madali siya. Sum up, pressure head. So, ayun, nagtataka talaga ako ba't nagkameron ng 850 kilogram per cubic meter? Wala naman akong binigay dito na 850 kilogram cubic meter. Ayan, so baka mamaya mangyari niyan, hindi ko pa na-checkan yung quiz nyo. Eh di pagka may nakita akong mga ganon, hindi ko alam kung ano yung score ko. So, sige, let's proceed here sa ating number 1 dito sa situation natin na to. So, determine the specific gravity of the other fluid, right leg, that will satisfy the manometer system as shown.
So, proceed tayo sa solution natin. Dito naman, this time, dito naman ako mag-start. Let me call this point 1. So, ito yan. Point A na lang. So, tawagin ko to, this one is point A. So, and this one, okay, nandiyan na yan. So, tawagin ko tong, labelan natin this point. So, tawagin ko tong point 1. So, kung point 1 yan, tapos isang water naman siya dito sa kabila. So, meaning ito, point 1 din to. Tapos ito, other fluid na to. So, that is now point 2. Let's proceed. So, pinapahanap naman ay specific gravity nung nasa right leg. So, ito yung meaning yon SG2. So, ngayon, pagka nilagay mo yan dyan, so, solution natin is, syempre, ganun pa din. So, sum up pressure head. So, that is in, let me call it, meters of water na lang din. So, pwede naman to kahit anong fluid, na-prove ko naman yan na nung last time. Kahit anong fluid, pero syempre, ang pinakamaganda, water, para hindi ka na alam mo na agad yon na 1 lang ang kanyang specific gravity. So, from point A to 2. So, from point A to 2. Mali. To 2. Yan. So, start tayo sa point A. So, that is now PA over the gamma. So, water yung sinabi ko. So, dapat gamma ng water gagamitin mo dyan. So, lagay natin, pakita, gamma ng water. Pero kahit hindi mo na ipakita, okay lang naman. So, nandun ka sa point A. Ngayon, from the point A, so, alam mo ba yung height na... So, wait lang. Bakit merong mali yata dito sa figure? Tinitingnan ko lang yung figure para may mali. Hindi, wala yan. So, ayan. So, it's supposed to be dapat hanggang dito yung etong 22 mm na to, dapat hanggang dun yan. Ayan. Dapat hanggang dyan yan. So, that is now PA over the gamma. So, going down to point 1. Bababa ka sa point 1, that is 22 centimeters. Ayan, kailangan ko meters of water. So, gawin ko meter yan. So, 22 cm, that is 0.22. So, pababa. So, that is positive. So, plus 0.22. So, ano ba yung fluid yung nandyan? That is 13.55. Unknown fluid. That is 13.55, pero ang gusto mo nga water. So, that is 1 sa ilalim. Ngayon, nandun ka na sa point 1. So, pwede ka na dito. Point 1 din tong kabila na to. So, nandyan na ako. Ngayon, angat na ako ng 40 cm. So, if that is 40 cm, so negative. At kasi patas siya. So, that is negative 0.4. Then, you multiply it by, unknown fluid yan. So, yun ngayon pinapahanap mo. So, SG. So, you call it SG2. Then, gusto mo water. So, water. Then, that is equals to pressure at point 2 over the gamma. Ngayon, pag tinignan mo, yung pressure at point 2 is exposed to atmosphere. If that is exposed to atmosphere, there is no gauge pressure dyan. So, 0 lang. 0 lang to. 0 na. Tapos ngayon, ano ba yung PA over the gamma? Binigay ka doon ng PA. So, that is air. Tama. So, no need pala na mag-ano doon. Air nga yan. Kaya, kahit pala dimensionless yun dito sa part na yan. So, PA over the gamma ng water. Ano ba yan? Kung air yung ginamit dyan, air yung nandun. So, pero yan, kung yan ay air yung ginamit dito, take atmospheric pressure is equals to 100 kPa. So, meaning ito ay atmospheric pressure to. So, yung pressure at point A na yan. So, gawin din natin siyang gauge pressure. So, ano ba yon? P at, alam natin na ang P. So, ibig sabihin, itong pressure dito ay absolute. This is now the absolute yan. So, alam mo,
P abs is equals to P gauge minus plus P atmosphere. So, hanapin mo yan. Kasi lahat tayo yung naka-gauge pressure dyan. So, meaning, absolute tong nandito, that is 76 kPa. And that is now, pinaparap sa atin is the P gauge. So, P gauge at A. So, plus the atmospheric, plus 100. So, makikita mo dito na, so, magsasatisfy talaga yan. So, P gauge dito ay, ano yung P gauge dyan? That is magiging negative 24 kPa. Tapos pagka tiningnan mo kung bakit negative 'yan, malamang ko mang tama talaga siya. Kasi pagka tiningnan mo this point A, pagka nilabel mo siya dito, mas mataas yung point 2. So meaning the point A is low pressure compared to that of point 2. So tama siya na okay lang na maging negative. So okay lang na maging negative 'yon. So, ilagay mo lang dyan. So, that is negative now, negative 24. Then, you divide it by 9.81. Kasi water yan. So, plus. So, ilagay mo lang dyan. 0.22 and 13.55. Kasi divided by 1 lang naman to. Then, minus 0.4. Then, SG2. Then, 1. Then, equals 0. So, finally, masosolve mo na dyan yung SG2 is equals to, lagay natin sa calcu. So that is negative 24. Then you divide it by 9.81. So plus lang natin ng 0 ng 0.22. Then you multiply it by 13.55. That is 13.55 plus minus mo ng 0.4. So, gawin mo ng x yung SG2. So, alpha x. And, equate mo siya sa 0. Shift solve. So, yan yung SG2. So, your SG2 now is equals to 1 point, that is 1.34. That is 1.34. Ayan. Okay. Ayan, meron, siguro, alam ko, kaya siguro yung nagagamit accidentally yung mga 850 kilogram na yan. Meron kayong solution manual. Ano, neta, itong sa bagay, sa libro ko to kinuha. Reference lang natin yun, ha? Ay, iba ang ating solution pa din doon kahit, kasi, doon hindi talaga binibigay yung mga doon yung specific gravity ng oil kasi mayroon sila doon na ginagamit mismo na 850 kg per cubic meter. Eh hindi naman yung yung doon sa ating given kanina, wala naman tayong binigay ng mga 850 na ganan. Binigay natin doon 0.8 and that is specific gravity, hindi siya density. So ayan, meron bang question dito? May question dito? Sa ating para sa example na to. Hello? Okay, sige. So, ayan. Sige, diretso lang natin. May oras pa naman. So, ito naman. Ngayon. What is the specific gravity of oil and what is the pressure reading at gauge C? So, makikita mo area yung nandun sa A natin. So, ito yan. Ito yung A natin. So, meron siyang reading na 50 kPa. Siyempre, likewise dito sa ating 5 and dito, pinapanap yung sa C. So, burahin ko lang. So, now, number 1 is what is the specific gravity of oil. So, edi punta lang ako doon hanggang doon sa pressure at point B. So number 1. So, that is sum up pressure head. Sum up pressure head in meters of water.
So from ito, tawagin ko tong this point. Tawagin ko lang tong point 1. So that this is now point 1. And up to here, dito lang ako kasi para may pressure kasi doon. Para sakto lang siya. So that is point 2 now. So from 1 to 2. If that is from 1 to 2, so ganun lang, dire-diretso lang natin. So P1 over the gamma. So in meters of water yan. So P1 over the gamma. Siyempre, gamma ng water. Tapos, nandun ako sa point 1 na yan. So, bababa akong ng point 2. O, pagbababa, that is positive. So, plus 1. Kasi 1 meter naman yan. So, ngayon, ano ba yung fluid na nandyan? That is oil. Binigyan ba tayo ng specific gravity ng oil? So, dapat nga, alam nyo na yon, that is 0.8. So, that is 0.8. And 1. Kasi water yung gusto ko. So, nandyan na ako sa pressure at point 2 na. So, that is now is equals to, ano ba yung nandyan sa pressure at point 2? That is PB or pressure at point 2. Syempre, dapat pressure at point 2. So, that is P2 over the gamma. So, makikita mo dito, but from the figure, so, makikita mo dyan that P1 is equals to PA, and likewise naman, ang ating P2 is equals to PB. So, ilan? Nilalagay mo lang yan dyan. So, 50 kPa para sa ano? This one now is 50 kPa. So, divided by 9.81. Then, plus now, ay mali, pinapahanap nga specific gravity nga mismo ng oil. So, unknown pala siya. So, hindi siya 0.8. O, yan. Lagay mo. So, ilagay mo lang yan dyan. So, that is SG. SG ng oil. So, if that is SG ng oil, so ilagay mo SG. SG ng oil. So, plus, now, yung 1, mamumultiply lang naman yan. So, that is 1. Then, SG ng oil, then you divide it by 1. And that is equals to P2 over the gamma. So, but the value of P2 is also equals to PB. And PB is 58.53. So, 58.53. So, ano ba ano yung nandyan na fluid? So, meters of oil nga ako, water. So, lalagay mo dyan, water. So, gamma din ng water to. So, that is 9.81 din, by the way. So, ilagay ko lang. That is 9.81. So, finally, masosolve mo na yan that SG ng oil now is equals to shift solve lang. So, lagay mo lang yan dyan. So, calculator mo, 50. And you divide it by 9.81. Tapos, plus, so, lagay mo lang, so, X na lang yung SG. So, that is X. Then, equate mo siya kay 58.53. O, that is 9.81 din. O, shift solve. Bibigyan ka na niya ng value ng oil. That is 0.869 o 0.87. That is the specific gravity of the oil. 0.87. So, answer na yan. It's already an answer. So, number 2. What is the pressure reading at gauge C? So, at gauge C na tayo. So, number 2. So, number 2. So, what is the pressure reading at gauge C? So, start tayo. Siyempre, dun din sa 1. So, sum up, pressure head. So, now. So, that is sum up. Sum up. Ay, sabagay, pwede na yan. Ito yung part na sa point C lang naman siya. So, hanggang pwede na nga yan. Yan. Ganun na lang gawin natin. So, yan. Yung katulad ng kanina. So, that is pressure at point C is equals to
summation lang ng yan yung ano na natin. So that is gamma 1 H1. So pressure, ano ba yan? That is now the pressure at point C is equals to yan, yung ito. Summation ng yan. Ito na yan, yung katulad ng solution nyo. Pero, sige, pwede rin naman. So that is, so mag-start tayo. So from the top yan. So lagay mo, that is from top or at point 1. So PC now is equals to simply the summation ng mga gamma H natin plus ano, syempre meron dito ka na lang mag-measure. So dito ka na lang mag-start sa point B. So PB na lang. So pero hindi rin naman yon. So dito na lang sa at point B para kakaunti lang yung bababa mo. So PB is already 58.53. So 58.53. 58.53, then you add. Bababa ka ng ilang metro. So oil pa siya hanggang dito sa surface niya dito. So that is 0.5 and oil siya plus 0.5 meters ng oil yan. So para ano ba yung kung oil yan, ano yung na-solve natin na specific gravity, that is 0.87. So that is 0.87 ngayon. Then you multiply it by gamma ng water, that is 9.81. So already ito na yung height mo ha, yung H, yung H na. Burahin ko na. So ayan. Then nandun na tayo. Tapos ngayon bababa tayo ng 1 meter. Kasi nandun nakatutok yung pressure at point C. So baba lang ng 1 meter. So add ulit yan. So, kapag bumababa, add. So plus 1. Tapos syempre yan ay tubig na. So that specific gravity niya 1 and syempre 9.81. So that is the pressure at point C. So PC now is equals to, lagyan natin sa calculator. So that is 58.53 plus 0.5 multiplied by 0.87. Then you multiply it by 9.81. Then plus mo ngayon ng 1.0. Then you multiply it by 9.81 din. That is now the pressure at point C. That is 72.61 kPa. So, ayun siya. 72.61 kPa. Ayan. Ayan yung ating pressure at point 2. So, pwede mo rin yan. Pakita natin yung solution number 2, yung gamit yung mga itong ginagawa natin to. Yung sum up pressure head in meters of water. So, pakita natin. So another solution. So, you will say sum up pressure head. Sum up pressure head in meters of water. So that is water from, doon na din tayo mag-start sa point B. From B to C. So that is from B to C. So kung from B to C yan, so pressure head lang tayo. So mag-i-start tayo sa PB over the gamma ng water. Kasi water nga yung ano natin. So nag-start tayo dito sa point B, no? So bababa ako ng 0.5 meters. Plus 0.5 meters. Lalagay ko lang dyan. So that is plus 0.5 meters. Eh, yun ay oil. Ano ba yung oil na, ano ba yung gusto natin? Gusto natin water. So ilagay mo sa ilalim yan. Tapos ano ba yung na-solve natin na specific gravity? So that is 0.87. So ilagay mo lang 0.87. So yan. Done ka na doon. So add ulit. Kasi bababa ka naman ngayon ng tubig ng 1 meter. So that is 1 meter. So 1. Then multiply it by 1, 1. Kasi water na din yung nandun. And that is equals to pressure at C over the gamma.
Okay. Gamma din ng water. So, substituting the values, the PB now is 58.53. So, masasabi mo dito, ito ay 58.53. Tapos, ito 9.81. Then, plus 0.5. Yung multiply it by 0.87. Then, plus 1. Then, yung 1. And that is equals to PC, pressure at sea over the gamma ng water. So, pagka nilagay mo yan sa calculator, so, ganun lang din siya. So, that is 58.53. You divide it by 9.81. Then, plus 0.5. And you multiply it by 0.87. So, plus 1. So, that is 7.40 meters of water. So, now, masasabi mo na dito na ang pressure at point C over the gamma ng water is, ano yun? 7.40 meters of water. That is 7.40 meters of water. So ngayon, pwede mo na yan. Edi ngayon, multiply mo lang ito ng 9.81. Multiply it by 9.81. So, ayan. So, multiply mo lang times 9.81. So, 72.61. So, same. Same lang na sagot. That is 72.61. And that is also in kilopascals. So, ayan. May tanong pa ba? Hello? Okay. So, ayan no. So, ito yung mga naging ano ng ating, ito yung mga nasa quiz nyo. So, alin? Mamaya din. Pagkatapos ng, yan 5:30 na, hindi na tayo mabot. So, okay. Wala nang tanong yung bigyan ko na lang kayo ng tips. So, naging mainit tayo dito sa fluid mechanics. So, be wary. Alam kung ganun yung naging solution nyo, nagkagulo tayo kung saan nakuha yung 850. So, ang aking hinala ay meron kayong solution manual na ginagamit kong libro. So, that is although reference natin siya, textbook, binigay ko yan, in-upload ko. Okay lang kung nakuha niyo yung solution manual, wala sa akin yun. Lang, ang problema lang dito ay, ayun nga, iba naman yung kasi yung reference lang natin siya. So, yung way ng pag-solve doon, tsaka iba yung mga given doon eh. Hindi naman na, wala naman doon, katulad doon sa problem nga kanina, wala naman, ang binigay ko doon is specific gravity. Bakit biglang nagkakameron ng mga density na yan? Na meron pa 850 kg per cubic meter. Wala naman ako doon binigay na 850. So, yun yung nagiging problema. So, please take note of that. No? Maging ano kayo doon, maging pangano ito, tingnan nyo, although ganun yung kahit na ito yung figure ay ito din yung nandun sa libro, ay hindi ito yung solution, magkaiba sila. Ano, kasi bakit pa ako nandito para kayo turuan kung ang gagamitin nyo lang din namang solution ay yung nandun sa solution manual na na-download nyo. Sayang pa yung pambabayad nyo sa akin. Nagpa-exam pa ako kung ano, kung gayon din naman. Okay? Sana naintindihan yung point ko doon. Okay. Stop sharing ako. Okay. Sige. Leave na tayo ng meeting. Okay. Ana? Yeah, sige, class picture. Sige. Class picture. Marami naman kayong plus lahat sa pangalito sa engineering mechanics. Medyo nagka-problema lang talaga tayo ngayon dito sa fluid mechanics, no? Nagtaka ako bigla eh. Nagulat talaga ako. Okay. Ayan. Sige, open kayo ng camera. Kahit mauntian lang. Mga ilang minuto lang. Ayan. Tawon-tawa si Elena eh. Ako pala hindi pa ako nakapag-open ng camera. Okay, yan. Madilim na dito sa amin. So, yan. So, 1, 2, 3. Yan. Salamat.
Okay? Babay na, babay na. Okay, okay. Okay, salamat. Oo.